mga kapatid. Amen. And maliban po sa dami-dami ng mga matatawag nating pagpapakilala kay Pastor, ang pangunahin ni Pastor sa puso lagi na siguro maliban sa mga dati na worshiper of God. But siguro today, I would really, coinciding syempre no, ng ating kapanahunan at pagtitipon, siguro pinakamaganda idagdag natin sa inyong pagkakilala kay Pastor, isang pastor na mapagpasalamat. Ayan. And pwedeng sabihin natin, yung inawit ni Brother Jojo kanina, napakaganda sa dami-dami ng ginagawa ng Diyos sa atin. No? Yung sa ating psalm reading, natunghayan nyo naman po yon, yung verse 5, hindi po mabibilang. So, andun yung kanyang biyaya, kaligtasan, pag-iingat, pagpapala, and sama na mga katotohanan na ito. Yan. So, ang pasasalamat ay sa Diyos. Yan. And ganda ng word na yung awit kaninang completely to you. Yan. Kaya masasabi mo talagang basihan kung bakit nandoon yung mga bagay na talagang dapat tayo ay laging mapagpasalamat sa Diyos. Muli ko lamang pong ipapaugnay o ipapaunawa yung mensahe ngayon sa simpleng katotohanan. Inire-relate ko po ito sa patuloy sa pangyayari sa buhay ng inyong pastor. No? Alam naman po ninyo, tumutunghay ako ngayong taon na ito. Darating na naman po ang August. Karagdagan na naman po kay Pastor ang taon. So dami ko na pong pinagdaanan no sa mula 1990 na ako'y magpastor hanggang sa oras pong ito. Ayan, ugnayan ko lang po kasi gusto ko lang po ulit na kayo ay hikayatin, no, paalalahanan. I hope maliban po sa mga pinopost ko, inyo pong nababasa, ayan, hindi naman ako bias. Wala naman pong perfect pa na pastor, wala pa rin pong perfect na Christian o manggagawa. Lahat po tayo ay pinoproseso pa. Sabi nga ng Korinto, from glory to glory. But supposed to be from glory to glory na yan. Alam nyo na yung invisible chart ninyo. I hope and pray pataas yung kinalalagyan ngayon ni Pastor na higher level. I don't want to term it as the highest level pa ngayon kasi posible pang mayroon pang mga susunod pang mangyayari. So, always my term is on that higher level ng ating pananampalataya, ng ating mga karanasan, ng ating mga kinakaharap. Ayan. Sa buhay na ito habang ayan I hope you're very aware sa development ng panahon, lalo na patuloy po hindi nila masolusyonan ng kapayapaan sa lugar na yon ng Middle East. And kung diyan ako tututok ngayon, yung biblical concept ng mga pangyayari patungkol sa iglesia. Kasi talagang nag-aantabay na lang po tayo anytime ng muling pagbabalik ng Panginoon sa ulap para po sa ikatuparan yung pinag-aaralan na ito ng biblical prophecy ng eschatology na ito. Kahit kayo po mga nanonood sa aming YouTube channel, please be aware, no? Kanya-kanya po tayong pananagutan sa Panginoon sa ating mga aral. Hindi po namin ito para ipilit sa inyo. Ito po ay kung titignan ninyo, magiging karagdagang kaalaman. Ano po? At ganun din po kami sa aming ministeryo. Amin pong patuloy na inihahanda ang aming mga kapatiran sa mga katotohanan ng aming pong pananampalataya. At syempre, with due respect sa inyo po, kung sino man po kayo na sakali, nagagamitin po ang aming mga paraan na ito ng pagpapahayag ng mga katotohanan po ng salita ng Diyos.
And kahit po sa aming mga kapatiran, mga bago, sa inyong mga lugar, tahanan, nandun po ang laging puso ng ministeryong ito, isang pananampalataya po na nangahawak lamang, no? Sa mga katotohanan at pwedeng sabihin, although lagi ko naman po binabanggit yun eh, wala pa pong perfect. Lahat po tayo pinoproseso pa. So, nagpapatuloy po ako kasi nakaugnay po ito eh. Kung makikita nyo lang po na nararapat po talaga eh. Yung the word grateful, etc. Hindi na nga po yun eh. The word lang pong maging thankful tayo. Lagi tayong mapagpasalamat. Kasi yun po yung mga tutunghayan ko dito. Sa ating pong pangalawang linggo ng Hunyo, tumatapat po kasi. I do not know kasi hindi ko po alam kung next Sunday, kung sino po ang may puso. But this second Sunday or sa third Sunday, yan po yung tinutugrian nila pag buwan ng Hunyo ay tinatawag nilang Father's Day. Mga pagpapabigay ng tribute, papahalaga sa mga ama. Kung nung Mayo ay ang mga ina, ano? Andyan po yan. It's okay naman po, we acknowledge them. So, ako po ini-interrelate ko. But I hope yung tinatawag na trivia, no, yung mga dagdag na katotohanan para may idea tayo. Actually, kung sa Italy, Spain, ayan, kung nanonood si Klakla mamaya, ang Father's Day talaga, sineselebrate nila yan March 19. Yan, trivia lang po para mas aware tayo. But sa ibang bansa, sa Europa lalo na, dinideclare nila yan ng third Sunday ng June. So, second Sunday pa lang naman po. So, pero syempre, yung ibang churches ngayon, hindi nila alam eh, nagbabatian sila Father's Day. Okay naman po yan, pagpapahalaga sa mga ama. But ang puso ni Pastor ngayon, kasi kung ako man po ay, ako pa rin po ang sasalang sa Sunday, kahit po ngayong linggong ito, I hope andun po yung kalakasan ko. Ako naman po ay binugbog na naman kagabi, kahapon sa aking PT, ano po, para update na rin sa inyo. And yung epekto, siyempre, nagpapasalamat po ako. Patuloy, ayan, my very words, my lips are always there. Ang pasasalamat sa Diyos, pasasalamat sa mga ginagamit niya, pasasalamat sa mga pangyayari, at pasasalamat kasama ng aking pong isang bahagi na gagamiting ilustrasyon. Salamat sa katatagan ko po sa aking katatayuan ngayon, sa kabuuan po ng mga kapatiran, kung hanggang saan ko pa muna po makakagampan sa inyo, narito po ako sa panalangin. At alam niyo naman po, 24/7 din naman po ang aking ugnayan sa inyo sa mga teknolohiya natin ngayon. At lalo na po talagang pag may mga gabi po na wala po ako talagang tulog, isang oras, kalahating oras, kasi baka siguro nga po senior na, pero nag-a-adjust po ako sa aking kalusugan. And I hope, pero may updates para bago po ako magpatungay. Ako po inuugnay ko yung sarili ko sa pasasalamat. Lalo na bilang isang ama, ako po'y tumatayo sa mga sandaling ito, sa mga ama sa tahanan. Purihin ang Diyos sa mga buhay natin. Sakali man hindi tayo na-acknowledge, hindi tayo napapahalagahan, hindi tayo nabibigyan, no, ng dapat. Maliwanag naman po yun, binabanggit ni Apostol Pablo sa 2 Corinthians 12 po, no, 20, na ang magulang po talaga igagampan para sa mga anak. At ang mga magulang po talaga dapat ay hindi aasa, no? Although mamaya pupunta po tayo sa isang aklat na nandun din po yung kahalagahan ng mensahe natin, kasi nakaugnay po ako sa hashtag kong completely. At in the Hebrew word, pwedeng sabihin po natin yan doon sa aspeto na yon ng katotohanan,
ay marami silang words pwedeng gamitin, depende daw sa paggamit. Legarme, and dito naman sa isa, sinasabi niyang gamor. But on the other material ko po, mas maganda yung term na tsadasya. So, meaning, kompleto na po yung sa Hebrew na ito, ng kahulugan, ginagamit nila, yung general. Kagalakan ko po yun na ipaunawa ngayon. When we say tsadasya, completely, makikita yon sa iyong kaalaman na, iyong tayo sa pananampalataya, at talagang hindi mo pwedeng sabihin na kung talagang completely you're devoted, etc. You are matatawag doon sa ibang mga word na doon na incompleteness na absolute, etc. Sasabihin na talagang hindi mo maaaring hindi pasalamatan ng Diyos. Liban na lang siguro talaga isa kang individual na walang ganung puso, no? Kasi alam niyo, kahit ang Panginoong Hesukristo nung siya yung nagmi-ministeryo dito, 'di ba? Yun ang tinignan niya doon sa 10 may ketong. Tinignan niya yun Isa lang ang bumalik upang magpasalamat. Ano po? Yung siyam nangawala na matapos niyang pagalingin. Ano po? Yung ganun. Makikita niyo po yan, mga katauhan sa Bible, makikita niyo na kung sino yung merong puso na yun. Yan. Kaya nga ngayong umaga, doon ko rin po kayo, mga kapatid, I hope this morning, I pray, may key ako para paalalahanan tayong lahat. Sama pa rin si Pastor doon. Baka naman kulang pa ang pasasalamat ko sa Diyos Pero palagay ko, lalo na sa katatayuan ko po ngayon, pangyayari sa buhay namin, mag-anak, lubos-lubos po ang aking pasasalamat. Kahit kumakaharap pa po ako ng mas mataas pa, ng higher level ng pagkakahirang sa akin ng Panginoon, yung mga nais pa po niyang ipagawa, and somehow, for God's glory, nagsunod-sunod na po yung mga mensahe ko, tumapat Hanggang nung huli, kita natin yung purpose ngayon, for God's glory. Purihin naman po natin lahat ng mga leaders at saka manggagawa na nandiyan sa iglesia. Sige nga po, ating bahay-sambahan. Nakatayo po ang ministeryo, hindi po dahil kay Pastor Ed. Although dito lang po ako muna nakakagampan sa inyo sa pagpapahayag, panalangin, mga updates, etc. sa ating Facebook. Literally, hoping mamaya, i-pray nyo po. For God's glory po yan. Mayroon pong paanyaya na tayo, ang inyo pong pastor ay nataon. Nasa puso ko po yun. Gusto kong gumampan. Pero sabi ko nga, hindi ko naman po para, siyempre may prioridad po ng kakayanan, kalakasan, lalo na ngayon, medyo ang lakas ko po ngayon ay kapangyarihan lang po ng Banal na Espiritu. Talagang puyat po ako kagabi. Nag-a-adjust ako pag nagpipiti po ako. Kita po yan ni Brother Benjo kahapon. Yung hirap ko. And doon sa aspeto na yun po, patuloy ako na nagpapasalamat. Sabi nga ni Job, hindi lang tayo magpapasalamat kung maganda ang mga pangyayari sa buhay natin. Yan nga po, pray nyo mamaya na magiging makatotohanan. Sa kagustuhan po nung nag-request, magbi-virtual po kami, magde-dedicate kami ng kanilang business area mamayang hapon. At meron din po akong hiniling ang pastor natin dyan mamayang pupunta ron. But hiling pa rin po na ako ay makapanalangin para doon sa lugar, mapagpala yung kanilang bagong negosyo. Actually, pray nyo po, hindi po yun natin mga brethren. Pero dahil minsan naka-attend po dyan sa atin, ay tayo po ang hinihilingan, no? Ng kanilang mga mas matataas na amo para ipanalangin yung lugar na bubuksan nila po mamayang hapon. So yan po yung daming pwedeng ipasalamat mga
ang kaparaanan ng Diyos, mga pangyayari. Kagabi, ayun nga, blessed po ako na chinek ko po yung mga manggagawa na sabi nga, salamat kung sa mga, I hope wala naman pong nabaha dyan sa lugar ng Balibago. Biglaan na naman po yan, no? Panahon na naman po tayo. Nandyan talaga yan, hindi po maalis. Atin pong lugar ay all things shall come to pass. No? Wala pong safe na tumira ka sa bundok, pag nilindol ka, ayan na naman po ang lindol. Alam niyo po, yung lindol na yan, very historical yan. Kasi una po tayo sa Pacific Ring of Fire. And marami pa pong susunod. Kasi yung binabanggit po sa news ngayon, talagang very active po yung area na yon, yung Pacific Ring of Fire na yon. And ang Pilipinas po, ang unang nag 7.8, biruin niyo po yun. And purihin ng Diyos, ano po, hindi dito sa ating Metro Manila yan. And ready din po tayo ha, mga tiga Santa Rosa, kasi andito po din yung isang fault line natin eh. Ano po, dito hanggang dyan po yan, hanggang dyan yan sa may papuntang Lasal area. Kaya nga, binibiro ko rin din nga sila Benjo ngayon. Ayan, talagang prayers, no? Nandun talaga, doon daw nakatayo yung building na yan. Doon mismo sa fault line, ng area ng Binyan na yan. And tayo, and hopefully, nandun lahat. Nakakatiyak naman tayo sa proteksyon ng Panginoon. Yun nga pong wala sa Panginoon, ay makikita nyo, sila naman ay inugnayan pa rin ng Panginoon, tinugunan sa kanilang mga sinisigaw, no? Bilhin mo talaga ang tao, tatawag lang sa Diyos pag nandun na sa kanilang mga sitwasyon na mga masasabing nangangailangan, yun nga, sa panganib. And although pwedeng magbiro tayo ngayon na pag ba nandun tayo ngayon, pastor, yan nga, katulad natin sa building, o siguro ito yung isang magandang pagpapaunawa ni pastor. Pag niyanig po tayo dyan sa building, magpasalamat tayo, di po ba, na ang Diyos natin ay buhay. Ang Diyos po natin ay nakakaalam ng mangyayari. Ang Diyos po natin ang tutugon sa atin. And hindi po tayo yung katulad ng mga napanood natin, mga naipit sa ilalim, namatay na, hindi na po naligtas, hindi na na-rescue. And talaga po nangyayari ang mga pangyayari na po. Kaya nga, I really hope yung patuloy na panghikayat na lang ni Pastor, andun na po tayo yung iglesia. So kaya nga pinili ko po ngayon, maliban doon sa mga ilang prelude ko sa inyo, maximize ko lang, wala naman ako masyadong verses, Asi, medyo anuhan mo na lang to, sundan mo lang ako. Binuo ko lang po yung puso ko ngayon, iugnay ko ulit isang pusong na matatawag natin talagang tiyadasya, completely with thanksgiving sa Diyos na kinikilala natin. Kasi marami na po ngayon wala na po ang tawag nga doon. Nanonood nga ako ng mga kung ano-ano kasi nakiki-update naman ako. Tsaka sama na ng breaker ko, tinitingnan ko yung mga storyline, yung mga tawagan nila, yung ingrata, yung ganun, yung walang mga matatawag nga kung sa Tagalog siguro, walang utang na loob. I hope so hindi tayo magiging ganung Kristiyano kasi talagang nakakalungkot dahil nung may kwentuhan kami dito nung isang gabi nila, Sister Je, nagdalaw din po sila dito. And feel free po isa nga pong pasasalamat ko kahapon, siguro basta wala lang po kung aakyat ng hagdanan pa. O kaya nga kayong mga kapatid namin diyan sa church, sabi ng PT ko kahapon, nandito si Benjo, in-assess na po nila ako kasi sa Wednesday na lang yung last ko mukhang hindi po ako pwede pa umakyat diyan. Nakakahiya naman po kung bubuhatin niyo ako paakyat. Sabi nga, pwede na po akong lumabas kasi na-testing ko na po kahapon, na-drive ko na po yung kotse namin, kami ni Sister Michelle, ni Benjo, kami po, kasi tinuruan na po ako ng PT ko para paano bumaba doon sa bakod namin na mataas. Lahat po, walking na po ako, okay na po ako, pero hindi pa po siya normal. At baka, nandun nga po, in-update ko mga leaders, workers kagabi, posibleng mag-undergo pa po ako ng mga ibang medical tests
para bumalik po ako. Kasi hindi pa po ako talaga literally makatapak ng normal. May hawak pa po akong, yan. Last Sunday, napakita ko na po, di ba? May walker po ako para makausad-usad. So, pwede na po ako lumabas. Nakasakay na po ako ng kotse kahapon, tinuruan ako paano ang pwesto ko, ganun po. And pwede po ako na lumabas na. Malay nyo, isang araw nandyan ako sa inyong mga bahay, ha, mga gawa. At makita ko naman kayo. Pero vice versa, pwede po kayo dito anytime. Yung mga ibang brethren natin, nakikita nyo, pinopost ko. Nandito po, although magulo lang po kami dito sa bahay. Kasi lalo na nga po, yung aming sala ay playground na. No? So, balik po ako. Lahat po yan. Kaugnayan ng pasasalamat ng puso ko. Yung aming narating ngayon sa mga nakaalaala, maalala, nananalangin, sa mga, kahit na, pinasasalamatan ko kahit sa mga nang iwan. Si Pastor, umugot na naman. Sa mga nang iwan, salamat! Di ba? At least, may pinuso ko kahapon, di ba? At least, nabawasan ako ng mga ganong mga nakaka-stress sa akin, nakaka-burden sa akin. At salamat Lord, pinatitikim mo na ako bago ka dumating ng isang ministeryo na nakakatiyak ako na nasubok ko sa mataas na antas ng mga pangyayari. Kaya kayo po na nandiyan dyan, not to be biased, God bless you all. Tapat kayo sa Panginoon, hindi kayo tapat kay Pastor. Alam niyo yung tayo ninyo sa pananampalataya. Alam niyo yung vision po ng ministry. Kasi totoo po yan eh. Kahit ano pa, tagal na kasama, pag hindi kasama sa vision, aalisin po ng Panginoon. Kaya medyo check nyo po yung nandyan yung vision natin, pakibasa nyo lagi kung kayo po ba talaga ay kabuklod namin. Kasi sabi ko nga sa inyo laging sabi ni Pastor yan dyan sa pulpit, matibay po tayo sa ministry nito. Ano po? Talagang nagkakasubukan kami. Ayan po, andyan kami. Dito ang inyong pastor. And kahit po ministry natin, subok ngayon. Walang makapagmamalaki. Ayan po, sustain naman. May mga nagbe-bless pa nga pong bago. Talagang pinapakita ni Lord, ako ang asahan ninyo, hindi ang sino man. Okay? Siyempre, ang puso ni Pastor po, kung anong magagawa, ano pang pwede sa mga paraan. But siyempre, balik ako po doon sa pusong mapagpasalamat. Dahil ang iglesia po, nabanggit ko na kanina, ay kukunin ng Panginoon anumang oras, tanggapin man ito ng mga nanonood na iba o hindi. Kami po ay pre-trib. Kukunin po kami bago ang tinataguri ang Great Tribulation. Bahala na po kayo mga maiiwan. So, ang iglesia po na binabanggit sa Efeso ako, no? Kasi dito tayo. Ephesians 5:20, para mabasa nila dyan. Dito po ako tumunghay sa isang aklat ni Apostol Pablo na nakaugnay pa rin po ako sa batian ngayong linggo at saka next week about Father's Day. Verse 20 says, tingnan niyo po ang puso ni Pablo sa dami ng mga aklat niya. Ilan lang po naman ito babanggitin ko? 2 to 3. Kasi biblical naman po na para matibay ang ebidensya mo. Ayan, malapit na naman magkaroon na ng mga paghuhusgahan sa Senado, etc. 2 to 3. Sabi nga nila, numbers game. So, Matthew 18 yan. So, sabi niya, verse 20, giving thanks always, ayan, for all things. Ayan, all things. Di ba? Ano po ba sitwasyon natin ngayong umaga? Okay? Ano ba ang mga, anong bagay? Pangyayari. Ayan po, all things All things, di ba? And unto God and the Father, okay po, in the name of our Lord Jesus Christ. Notwithstanding po yan, sa mga baguhan, ito po yun ulitin ko sa mga nakakapanood, yung mga baguhan namin, kahit sila, Sister Mercy, mga apo niya, we believe in one God, but they are in 3 different, tatawagin natin, person.
Okay, namely the Father, the Son, and the Holy Ghost. They are God. Okay, pero hindi sila tatlong Diyos. They are one God. Okay. Now here, emphasized by Paul, by his learning, that he was acknowledging the Father of our Lord Jesus Christ. Yung tumatayong Father doon sa Godhead. But overall, even in the times ni Isaiah, dineclare po yun ni Isaiah. Okay? Na this Father po, this everlasting Father, they coincide. Even the Holy Spirit, our Lord Jesus Christ, they can be termed, no? In our lives, in our hearts, no? Just like a Father in heaven, typical. Kaya nga, even our Lord Jesus Christ, in his, illustrative or yung kanyang binilin na prayer, di ba? He termed it, the Hebrew word of Father is Abba. He termed it as Abba, no? The closeness, the relationship. So yun po yung meaning nun. Hindi po naging tatlo ang Diyos natin, but they are one God. In all aspect, siguro, ayoko na lang pong kasi sa talagang may tinanggap na Holy Spirit, alam ko hindi nyo na po ito para kayo malito. Okay? Yun po ang tayo ng ating ministeryo, lalo na yung ating mga manggagawa na naniniwala naman ako na talagang na unawaan natin to sa mga training natin, no? Yung doctrine of God, andyan yan. And kahit kayong mga nasa matanda na nating katatayuan, alam natin yan. So there will be times na ang panlilinlang ng dyablo ay pwede yung iba, no, apektuhan. But here, nire-redefine ko lang po. Kasi baka itong Ephesians 5:20 ko na ito ay malito yung iba, lalo na yung mga baguhan. But definitely, as I declare po, no, that we have a Father in heaven in the name of our Lord Jesus Christ, it doesn't mean na siya po lang yung Father. But the nature of God ay magpapatunghay po. Kaya nga, alam nyo, today, I stand before you, kunin ko na itong time. Sa puso ko po, sa mga nakakakilala kay Pastor, ang aking ginampanan para sa aking mag-iina, ang aking ginagampanan sa ministeryo, di ba? Kaya nga, kahit yung mga baguhan, tiniterm ko silang anak nak, di ba? I relate as a father sa anumang aspeto. Kahit nga ngayon yung nagpipiti po sa akin, I term her as anak. Grabe niya ako alagaan, grabe niya ako saktan sa exercises. But you can see how I term them, lalo na yung mga baguhan nating kapatiran, I term them as anak. And that is the love of the Father, the heart of the Father. At dito sa Ephesians 6, ganyan yan mamaya. No? Yung mga ginagampanan. So kaya nga, biblical hindi ako bias. Kasi mayroon tayong ganyan kahit sa mga workers, hindi pa nila mapasunod yung mga anak, hindi nila ganito. Sabi ko nga lagi, ang Panginoon hindi namimilit. Basta nakagampan tayo. Baka double check lang natin yun kung nakagampan ba tayo, nakapagpalaki ba tayo ng dapat sa kanila, sa Panginoon. Kasi maliwanag naman po yun There is always this free will kung dadating yung panahon. Kaya nga sabi ko madalas mga anak, please appreciate, please honor your parents. Na hindi sila mga may kabit, hindi sila may mga bisyo, hindi sila mga gumagawa ng kung anong kagagawan ng mundo. I believe
Yung mga nauna nating mga ama, naniniwala ko na hindi naman huli ang mga pangyayari. The likes na napatupad. Hindi ko para itaas si Brother Jojo kanina, ganda nung talaga siyang ginamit, no, sa pag nakita ko siya nung pinapayuhan ko siya tungkol sa kanyang ama. And ngayon siya na yung ama. Di ba, Jo? Makikita mo ang malaking kaibahan mo. But hindi naman naging huli para kay Brother Dante ang pananampalataya natin. No? So, that's the big difference there eh. Paano tayo mga gumampan? But, again, I hope yan sila. Kiana, sila. Matatawag talagang ma-acknowledge yung ating mga ginagampanan sa kanila. Kaya sa mga ama, it's okay. Sabi nga, tayo ay mapahalagahan o hindi mapahalagahan. Again, let us just completely be thankful to the Lord. Na kasi ang magulang, hindi naman yan para lang mag-sustain sa pinansyal. But supposed to be, morally, hindi. But spiritually, supposed to be. Pag nagampanan na yan ng mga magulang, yung spiritual, wala na po tayong accountability. Pero liban lang, talagang baka may mga, ang magulang ay may kakulangan pa. So yun naman yung lagi ko sinasabing vice versa. Ayan, binabalansi ko kayo. Kung totoo naman din ang mga anak ay Kristiyano, mamahalin nila ang kanilang mga magulang. Okay? Ganon din sa church. Walang perfect pastor. Pero kung totoo din kayong miyembro, nakukuha niyo po, kung totoo din kayong Christian, nandun kayo sa panalangin, aagapay. Wag lang po siyempre doctrinals ha. Pag doctrinals na usapan at kulto na, ayun, yung pinakita ko sa inyo sa posting ko na isang araw, i-assess nyo kaming mga pastor nyo kung meron kaming ganun. Pag ganun kami, mamaalam na kayo, lumipat na kayo ng ibang iglesia. Yun po yung tama. Okay? Pero para kung magparatang kayo, ayun, yung mga ugali na yun sa posting natin, pakibasa nyo naman po para hindi ako bias. No? Kasi bago po ako magmensahe, piniano ko po yan piniprepare ko po yan ng mga ilustrasyon para hindi ako bias, di ba? Hindi kami bias ng mga leaders ninyo. No? Kaya vice versa po yan. Huwag niyo pong titignan. Kasi kung totoo kayong brethren, member, nakaagapay kayo tulad nila Caleb, Joshua, kay Moses. Hindi din naman po perfect si Moses. So, lahat po yan, vice versa. Yung dinala ni Moses, dinala nila Pablo. Tingnan niyo po sila Timothy, nakaalalay po kay Pablo. No? So, again, yun yung tiniterm na completely thankful sa katatayuan nila, narating nila. And syempre, ayaw naman ni Pastor maging bias. Paulit-ulit na lang sinasabi to ni Pastor. Wala pong perfect. But we can be the very best for the Lord. Yun naman po lagi ang aking hikayat. So, yung kanya-kanyang kakayanan, kanya-kanyang magagampanan, kanya-kanyang uri ng pananampalataya. Nandun po ako, no, sa patuloy na pag-unawa, pagtanggap. And pansinin nyo lang po yung ilang bagay. Balik ako po, no. Siyempre, bakit ginamit ko Ephesians 5:20? Ito po kasi ang aklat na pinaunawa talaga ni Pablo, ano ang iglesia. Okay? Basahin niyo na lang po, hanggang chapter 6 lang naman yan. Yung isang verse po, tingnan mo to, ito yung lagi natin ang ginagamit. Pero hindi ko to ginamit kasi baka, ano na to mataas na ang standards nito na iglesia. Yung 1 Thessalonians 5:18, nga, kahit sila ay modelo na, kahit sila ay mataas na ang standards, yan, no? Ano pa rin sabi ni Pablo sa kanila, 1 Thessalonians 5:18. Ano po sabi doon?
Asi, nandyan, di ba? In everything, give thanks. Okay. Grabe. Grabe yung buhay ni Pablo, no? Yung narating niya, dami. 2 Corinthians 4. Oh, na-hold up siya, na ano siya ng bandido, nalubugan ng barko. Puro pasasalamat ang puso niya sa Diyos na kinikilala niya. Sa buhay niya, anuman yung kanyang kalalagayan. Last Sunday, hindi ko lang na add up eh. Medyo nabitin na po ako sa time. Kahit ang Panginoong Hesukristo, di ba? Ha? Lagi po niyang binabanggit yun sa kanyang mga doktrina, yung pasasalamat sa Ama. Pasasalamat sa mga pangyayari. You see the heart? And yun din pong gusto ko lang ngayong ihabol sa ating lahat bago po bumalik pa ang Panginoon. Ano ang iglesia? Yan po ang Epeso. Thessalonians po kasi, isang model church. Siyempre, ayoko naman pong mag-prejudge na doon lang to sa mga matataas na ang pananampalataya. Modelo talaga. Kaya talaga na lahat. No? Pinaalala pa rin sila ni Pablo. Pasalamat pa rin lagi sa Diyos sa kanilang katatayuan. I pray, nakikita nyo ha. And then here, in Philippians 4:6, ganun din. Na sinasabi niya, Philippians 4:6, pakidagdag mo yan para mabasa nila dyan. Hindi ko na babasahin. Tatagal. Philippians 4:6, sabi diyan, magpasalamat pa rin. Kahit ano ba problema ng Philippians? Kahit nakakulong na si Pablo. Kahit mahirap yung katatayuan ni Pablo, tulad ni Job. Pasasalamat sa kanyang katatayuan, sa kanyang Diyos na kinikilala, sa kanyang mga kaagapay. Ayan, binabanggit niya dyan yung mga sila. Ha? Philippians 4:6. Para sa isang iglesia na nandoon, sakaling, kasi ang Philippi po ay isang lugar na talagang sakop ng Roman Empire noon. Pero, nandoon pa rin ang pagpapaunawa ni Pablo na maging mapagpasalamat. And then, literally, yan. Pag itanong mo mga katabi, matalino ka ba? Sige nga po, sa aklat ng Kolosas, sa mga matatalino daw, yan. Ano din ang sabi niya? Colossians 1:3. Oh, liwanag din. Kahit matalino ka, magpasalamat ka, matalino ka. Di ba? And sa lahat ng aspeto, and so on and so forth, daming pwedeng gamitin ko pa. Pero siguro, 4 na aklat yan eh. Sobra na ako sa 2 to 3. Kasi para ma-establish ang pack, 2 to 3 po eh. Diba? Oh, hoping now na kahit, ayan na naman, Lord, tagulan na naman, tagbagyo na naman, baha na naman, hirap na naman limas, yung mga naapektuhan nating kapatiran dyan sa kanilang mga tahanan. Kapatid, pasalamat na tayo, malapit na bumalik si Lord. Pasalamat tayo sa mga katulad nga ni Ma'am Che. May karamdaman na dinadaanan pero tiniterm niya na magaling na siya. Pasalamat tayo sa mga may kalungkutan pa muna pampisikal, Ate Marie, no? Malapit na bumalik Panginoon, magkikita-kita na, although nauna na sila mga bro doon. Pasalamat tayo kung nagkakilala lang tayo, nagkalabasan ng bunga. Nakita natin na talagang totoo eh. Yung Bible, yung magkakapatid, magkaaway-away talaga. Kung ano-anong dahilan. Makikita po yan. Ipasalamat natin yan.
Si Pastor, ganyan lang si Pastor eh. Lagi ako nagpapalid lang ng sa Holy Spirit. Nakikita ko po lahat yan. Nadidiscern ko po yan kung sino yung yun, nando doon sa mga pinost ko. Sa miyembro, hindi pa po ako masyadong, pero dapat yung mga naturing na namanggagawa sa inyong antas ng pananampalataya, baka ito po ang kulang sa inyo, magpasalamat sa Diyos. No, yung isang pusong mapasalamat. Kasi nakakalungkot po, nakikita mo maraming manggagawa, lingkod ng Panginoon na kaya sila nagkakaganon po. Ganda nga nung awit ni Brother Jojo kanina na taon talaga eh. Hindi sila completely thankful kay Lord. Kaya nilang ipagpalit ang anumang mga pangyayari, bagay sa kanilang kagustuhan lamang. So, si Pastor magra-round off lang ako ha. At dati naman na mensahe ko na to. I-recall ko lang kasi kailangan ko itong daanan. Many times na gusto akong patayin ng dyablo. Hindi ko na lang alam, hindi naman ako, kasi pag ganun ka-aware, hindi na ako nakapagtanong sa daddy, mommy ko na, Daddy, mommy, nung bang baby pa ako, o nung maliit-liit pa ako, may mga naging karamdaman ba akong delikado? Wala, hindi ko yun natignan. Pero ang naalala ko, nung nasa Mindanao po kami sa Cagayan de Oro, doon po ako nagsimula na ngayon ko nare-recall lahat. Muntik po ako malunod sa beach. And doon sa lugar na yon, nung press conference po ano pa po ang tawag doon eh, yung sa, hindi pa po PSA, yung mga convention ng unang mga press convention ng mga solemnizing officer, nakapunta po ako doon sa Cagayan de Oro noong 1996, nang buksan ni Lord yung ministry natin. Privilege ko po yun. No? Andun pa yung papa ni Senator Cayetano pa noon, ang nag-preside sa amin. Kaalaman. Kaya nga, sabi ko naman po sa inyo, ang inyong pastor ay hindi po teka-tekang pastor-pastoran. Ako po ay hinubog ng Panginoon. So kaya pala yun, biro nyo, nadaanan ko pa po yun, yung lugar sa Cagayan de Oro, yung Opol Beach. Somewhere there. Kasi may pinuntahan pa po ako ng kamag-anak ng mga brethren. Ganun po ako sa pagmamahal sa mga brethren na pinadalaw sa akin, kasi nasa ibang bansa na sila, pinakisuyo. So, dinalaw ko po. Napakaganda. Tapos, nung pauwi na ako, tinanggap ko pa rin yun. Sabi sa akin, Pastor, makikisabay na nga po ng martilyo. Pinasabay sa akin yung martilyo, idaan ko daw dun dito sa Santa Rosa ng mga brethren. Sige po. Di ba? Although dagdag pang bagahe yun sa airplano ko, pero okay lang po. Now, bakit ko po nabanggit yung Opal Beach? Doon po ako muntik malunod. Nasagip lang po ako ng sundalo ng daddy ko noon. Tapos, ganun din po. Naalala ko na yan ulit. Minisay ko na yan dati. Ako po ay, may poknat. Sa playground po nung Camp Evangelista, sa Cagayan de Oro din po yun. Tumawid ako dun sa swing, yung mga nagsiswing na ganon. Aabot po ako dito. Wala po akong mindful nun eh. Bata pa po ako, mga 4 or 5 years old lang ako nun. Putok po yan, di ba? Nagising ako sa hospital. Ayan po yung mga una ko nare-recall na pinapatay ako ng diablo nung panahon na yun. Hanggang sumunod na yung mga iba-ibang sitwasyon, nung nasa Port Bonifacio na kami, tumilapon po ako sa bike, may mga gas-gas po ako, pero okay po ako, ganon. Nire-recall ko lang lahat. Yung sa aming mga nangyari nun po sa matatawag na naging karamdaman ko rin. Yung nare-recall ko yun, yung talaga yung pwedeng sabihin, nagka-pneumonia po ako, posible talagang ako nung bata. Kasi nagba-basketball, pawis. Dami ko pong dinaanan. Nire-recall ko lang po ngayon ha. So, kaya nga many times, hindi ko nga mabibilang eh. Tulad nung Psalms 40 verse 5.
no? Yung aksidente, yung barkadahan namin sa Makati, dami po, ang dami. Tapos hanggang tumatanda po si Pastor, yan na nga po sa academy. Nahising po ako doon eh. Buntik po ako mamatay doon sa academy. Nare-recall ko po yun kasi yung pala yun yung gusto ng Diablo, patayin ako. Di po, para hindi ako maging ganito ngayon na pastor. At sunod-sunod na po yan, mga banta, drug lord, and hanggang sa kabuuan po, no? Dito sa lugar naman ng Santa Rosa na, iba-iba na po ang mga pangyayari sa akin. At gusto ko lang pong tingnan saglit para may mas idea ako. Kahit nung nandito na po ako, pastor niyo na ako, alam niyo po yun, nung na-slide ako, di ba, pinakita ko yung tama ko sa inyo dito sa CR, di po ba? Yung ginagawa sa kagustuhan kong maiayos yung gamit sa likod kasi ginagawa yung taas namin para pagdating ng aming bunso ay maganda yung taas. Nadaganan po ako ng mga mabibigat na plywood doon, pero para po ako si Samson na hawak ko, tapos nagpipray lang ako kay Lord. Diba? Yung ganung mga kaligtasan po. Tapos po, balik pala ako doon sa Puok. Ang dami kong check-up. Alam pa yan ng mga ibang leaders dati. Dahil sa due to my ministry stress, etc., physical strength, baka na OA din po ako sa mga fasting nun. O, saan ako chinek up nung panahon na yon? Kasi umalis po tayo sa dating ministry, di po ba? Yung panibagong burden, etc., magulang, na tinakwil ka, etc. Ang kung ano-ano yung dinipine sa akin, pero yung pala naman, si Boric lang ako. Yan. And hanggang tuloy-tuloy nga po, ito na si Pastor ngayon. Last May 2, papatayin na naman po ako ng Diablo nung May 2. Pero ito pa rin po ang inyong pastor. Completely thankful sa Diyos na pinananampalatayaan po natin. Balik tanawin niyo po ang inyong mga buhay ngayong umaga. Wag na po yung mga inagapayan ko, nasa ospital kayo, balikan niyo lang po yung mga dati na gusto kayong patayin ng Diablo. Pero hanggang ngayon, andun po kayo sa awit kanina ni Brother Jojo. By His grace, tayo ay sa biyaya lamang po niya. Hindi ko po alam kung hindi nyo maano yung pusong mapagpasalamat. Tayo po'y manalangin. Lord, you know my heart. Ano pa po ang mga susunod na proseso sa akin? Maraming salamat na po in advance. Alam namin po, kalooban nyo na lagi kayong pasalamatan, ano man ang kalalagayan namin. Hindi lang po sa mga answered prayer, but Lord, kahit sa mahihirap na pangyayari sa buhay namin. Lord, maraming salamat. Meron kaming ministry na pinagbubukluran. Pwede kaming i-compare sa mga naglalakihan daw po. Punong-puno ng membro, nalilinlang nila ng mga mayayaman. Kami, Lord, maraming salamat na wala kami ng mga ganung mayayamang nalilinlang. Pero hindi nyo kami pinababayaan sa ministry pong ito. May ama kami sa langit na alam, nagpapatupad ng mga dapat. At ugnay na po ng mga
aming mga kapatiran na patuloy namin din hinihikayat na maibigay na po nila ang kabuuan ng kanila din pong, yun nga po, completely, kabuuan na mapagpasalamat na puso sa kanilang oras, time, mga talento, at Lord, alam namin, as of now, nandun pa rin po yung mga kanilang tithes, kabuhayan na hindi pa naibibigay sa inyo ng nararapat. Pagpalain po ang ministeryong ito, sa inyo po kaming aasa. Maraming salamat po. Shadasha, in Jesus' name. Amen. 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 God bless you all. God bless you all. Thank you po, Pastor Ed, sa napakagandang mensahe. Sabi nga po ni Pastor Ed, pusong mapagpasalamat. Continue to pray for him sa kanyang patuloy na pinagdadaanan. Sabi nga niya, higher level. Baka daw nga po may highest level na. May highest level pa. So, sa lahat po, in everything, sabi nga po, we give thanks.